po ay tungkol po sa fly. Ano po ba yung fly sa Tagalog? Yung langaw po. O bakit naman po natin ito napiling i-discuss? Because there are some people na kahit na ho nakitang dinapuan na ng langaw yung isang pagkain, ipapagpag lang po nila tapos kakainin. Sabihin nila wala pa 5 minutes, di ba? So hindi po ganon, no? Gusto kong malaman ninyo na pag dumapo ang langaw, ano bang nangyayari doon, no? So, in short, hindi nyo na po pwedeng kainin ang dinapuan na ho ng fly. So, kasi ho, microscopically, hindi natin nakikita kung anong mikrobyo ang dala nito. Plus, ang habitat po ng fly sa mga basura, yung something na medyo marumi talaga, no? Doon ho sila na-attract. Kaya nabibit-bit ho nila ito. Okay. And ang fly ho, small insect belonging to the order of Diptera, which means 2 wings. Yun ho, ibig sabihin nito. At ang abilidad ho nila is to fly quickly and with agility. So, di ho ba ang hirap patayin ng langaw kasi palapit ka pa lang, na siya, nakalipad na. Ganun ho kabilis, no? Ang eyes ho nila, large, compound eyes, giving them excellent vision ho yan for detecting movement. Ayun. Yung mata ho nila, ayun, kaya yung palapit ka pa lang, alam na nila. Yung sa mouth part po nila, specialized mouth parts, depending sa diet nila. Meron hong sponging or merong piercing sucking, yung parang tulad sa mosquito, no? Meron hong iba-ibang klase ng fly. Merong house fly, ito ho yung kasama ng tao sa tinitirhan. Fruit fly, ito ho sa genetic research naman ito. Horse fly, ito ho medyo masakit ang kagat. Tsetse fly, found in Africa at nakakapag-transmit ho ito ng sleeping sickness. Ang life cycle po niyan, magiging egg muna yan, then magiging larva or maggots. Synonymous ho yun. So, ang ibang tawag sa larva is maggots. Pupa, yung nasa stage ho sila ng cocoon-like structure, and pag-adult na, yan po, fully developed na sila and capable of reproduction already. Now, may role din ho ito sa ecosystem natin. Kaya kala nyo, insect bad, no? Decomposer din ho siya. Nagbe-breakdown siya ng organic matter. So, nare-recycle yung nutrients into the environment. And sila din ho ay pollinators, no? They help to pollinate the plants. Pest control, predatory flies feed on harmful insect. How dirty, causing disease ang isang fly, no? Ang mga fly, notorious ho sila for spreading diseases due to their behavior and habitats. Frequently ho, filthy habitats, no? Doon sila na-attract sa mga decaying organic matter, yung mga nabubulok na ho, feces, garbage, and rotting foods. So lahat po yan, dyan nila gusto, doon sila na-attract. While feeding or resting, syempre ho, nakaka-pick up sila ng pathogen like bacteria, virus, and parasites. Hindi lang ho kita ng mata natin kasi nga ho microscopic lang, no? Especially doon sa legs nila tsaka sa hairy surface. At may nangyayari ho sa kanilang regurgitation and excretion. Yung flies, dumapo ho yan sa pagkain ninyo, nagre-regurgitate ho sila ng digestive fluids onto the food para ho maliquefy siya before consumption. So, kumbaga, hindi ho nila kasi makakain yung dinapuan nila, halimbawa pandesal, hanggat hindi ho ito lumambot. Kaya ang gagawin ho nila, kumbaga, magbabamit sila ng digestive fluid nila para ho lumambot ng liquid nila bago ho nila kainin. So, in short to, susukahan nila yung dinapuan nila para makain nila, para maliquefy yun, no? So, at also, hindi lamang po yun. They also defecate frequently, leaving harmful microbes behind. So, madalas ho silang magpupo. So, iniiwanan din ho nila ng ganon ang isang nadapuan ng fly, no?
Kaya ho, minsan, aside from yung regurgitation nila o yung vomitus nila, may maggots pa ho. So, di ba ang maggots yung certain part nila pagka nasa developmental stage sila. So, ganun ho kadumi, no? Nasasabihin nyo, papagpagin nyo lang, sasabihin nyo wala pang 5 minutes. Hindi po ganun, no? Hindi lamang kita ng mata ninyo kung ano yung iniwan niya doon, but ganun ho yun. Sinisukahan at nagpupupo ho sila doon sa area na kanilang dinapuan. Yun nga lang ho, microscopically. Hindi ho kita ng ating naked eye. And ang mechanical transmission po niyan, they do not directly cause disease. Hindi ho direkta na magkakasakit ka na, no? But they act as mechanical vector. So, instrumento ho sila para mabitbit yung harmful germs or pathogens from contaminated areas to food, water, and surfaces. Halimbawa ho, ang dinapuan niya bago dumapo dun sa pandesal ninyo is basurahan or decaying foods. Pag dapo dun sa pandesal nyo, yun ho ang bitbit niya. Pwera pa ho doon sa kanyang isinuka at yung pupo nila, no? So, pasintabi ho sa nagme-merienda. Kailangan ho kasi natin itong sabihin para ma-realize ho ng mga taong hindi masyadong malinis, hindi hygienic sa sarili, no? How harmful it is na kainin ho ang dinapuan na ng fly, no? And common nangyayari din ho ito sa mga halimbawa, yung food na sa lamesa lang, hindi naubos. So, hindi ho tinakpan. Natural ho, lalangawin yun. At number 2, sa mga bakery, ingat kayo kasi kadalasan ho dyan, kasi naka-expose na yan sa lagayan nilang transparent, di ba? Minsan ho yung iba nadapuan na talaga ng langaw, no? Kaya lang, i-drive away nila yon para pag bili ng customer, wala nang makikitang langaw. But sa 24 hours ho niyan, hindi ho pwedeng walang nakapasok na langaw dyan. So, pati na rin ho yung mga turo-turo. When we say turo-turo, luto na ho yung mga ulam, no? Ituturo mo na lang kung alin yung bibilhin mo or kakainin mo. So, readily available na ho yan. Hindi ho maganda kasi kung may dinapuan na nga ho ng langaw dyan, no? Tapos minsan, di ba, hinahalo nila yung sauce doon sa mismong meat, o di kakalat ho yung germs, no? Yung mga ganyan ho, mas maganda ho kasi yung a la carte. When we say a la carte, pag-order mo, saka pa lang siya lulutuin. So, sigurado ho kayo na malinis. And, ayun, no? Kahit nga ho minsan sa mga eat all you can ng mga reputable hotels, no? Usually, may eat all you can sila sa breakfast or buffet na sinasabi. Pagka ho yan, hindi closed door na aircon, at minsan nasa garden, yung mga appetizer, tsaka yung dessert. So, ang nangyayari ho, dadapuan na rin ng langaw. Basta open air, tandaan nyo, may langaw dyan. Naamoy ho nila yung food, no? Kaya pupuntahan nila yan, no? So, mabuti ho kung closed door. Yan, no? At pwede ho kayong makakuha dyan ng typhoid fever, cholera, dysentery. Cholera, magdadiarrhea kayo, and dysentery, ganun din ho, magdadiarrhea kayo with blood. Pwede rin ho kayong makakuha ng helminth, meaning parasite. Hindi ho yung mismong parasite kasi visible yon, kundi yung eggs ng parasite. Ganun din po yun. Maghahatch din po yun into a parasitic worm, tulad ho ng roundworm and tapeworm. Amoebiasis, ayan. So, kadalasan ho yan sa drink, sa inumin. Magdadiarrhea rin ho kayo niyan. Viral infection, so poliomyelitis, ayan, can be spread by flies from fecal matter. Isipin nyo ho, poliomyelitis, polio, no? Yung dumiliit ang isang paa, hindi na ho makalakad ang pasyente. Infection sa mata, pwede hong magdala yan ng chlamydia trachomatis, leading to trachoma, which is a leading cause ng blindness. And leishmaniasis,
sandfly ho ito na nagtatransmit ng parasitic diseases. Ang fly ho, meron silang hairy bodies, no, mabuhok po, no, and sticky pads, madikit to yung kanilang mga paa, no, which can easily pick up, dumidikit ho doon and natatransfer ang dirt and pathogen doon sa dadapuan niya. Feeding habit niya, doon ho sa mga decaying matter, mga nabubulok, feces, exposing them to high pathogen load. At they can quickly travel between contaminated areas and clean surfaces, spreading germs, no? So, ayan, pwede ho silang quickly makatransfer from one place to another between contaminated areas. From madumi, lilipat ho sila sa malinis. So, contaminating yung clean area. So, para ho ma-maintain ang hygiene, so dispose yung garbage properly. Huwag ho magtatapon kung saan-saan. Sa basurahan ho, sa garbage can. Keep the food covered. Lagi hong may takip ang pagkain. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayo sa turo-turo. No? Huwag din ho kayo sa mga bakery at huwag din ho kayo sa mga buffet, no, na open, hindi aircon. At kahit na ho yan sa 5-star o 4-star hotel pa, libre ho kasi ang breakfast sa mga ganyan, no? Mag-install ho kayo ng barrier. So gumamit ho kayo ng fly screen, yung mga screen ilagay niyo sa door ninyo para pwede niyong buksan na hindi makakapasok ang mga insekto, no? So yung hangin ho makakapasok. At mag-place ho kayo ng fly traps or electric insect zapper. Ayun, no? Yung sinasaksak ho, tapos mag-emit yan ng frequency na nakakamatay sa mga insekto or ayaw nila yun, kaya hindi sila pupunta doon sa areang yun. At syempre, sa side ho natin, wash hands before handling food. Huwag niyo kalilimutan yan kasi ang kamay natin napakarumi ho niyan. Sari-sari na po ang hinawakan natin within the day. Tapos kakain ho kayo, maghahawa kayo ng food nang hindi kayo nagsabon ng kamay. Avoid eating foods left uncovered or exposed to flies. Huwag ho yung nakatiwangwang yung pagkain na walang takip. No? Siyempre, hindi mo alam kung dinapuan na yan, hindi lamang ho fly, kundi iba pa hong insekto. No? Basta ho eating food na nalagyan na ho o visited by a fly, it can pose a health risk. Tandaan nyo yan. But ang severity ho noon depende sa several factors, no? Kung gaano ho karami, gaano katapang yung nailagay, yung na-contaminate nila doon sa food, at depende rin sa immune system ng makakakain, no? Yung flies, meron ho silang hairy legs and bodies na nakapagdadala ng bacteria and viruses and eggs of parasite from dirty surfaces like feces, garbage, or decaying matter. Yung sinasabi ho natin regurgitation, ang flies ho, nagre-release siya ng digestive enzyme from their mouth to dissolve yung food before consuming it. Para ho, pag nalagyan na ho ng digestive enzyme yun, lalambot ho yun. So, bago nila kainin. Yan ho sinasabing regurgitation, no, sa flies. Defecation, they often defecate where they land. Kadalasan ho, nagpupupo sila kung saan sila lalanding, no? Additional pa ho yan sa risk ng contamination. So, ang conclusion ho, is it safe to eat food that is touched by a fly? The answer is a big no. Kung yung fly ho, nagland briefly, kumbaga sandali-sandali lang, yung level ng contamination may be minimal. But yung risk ho, if the fly has recently visited highly contaminated areas, ganun pa rin ho, no? Siyempre, pag they spend more time dun sa pagkain, for sure ho, may regurgitation and defecating na nangyari, no? So, hindi ho pwede yung papagpagin nyo lang, sasabihin nyo wala pang 5 minutes, no? Basta ho dinapuan na. And hindi nga lang ho yung nakita nyong dinapuan na. Sabi ko sa inyo, yung mga open, walang takip, like sa bakery, sa mga turo-turo, no?
So, hindi nyo naman ho kasi alam kung drive away na yung fly na dumapo, no? So, basta ho naka-open, yung danger or risk na yan nadapuan na ng insekto is always there. Mas mahal hong magpa-hospital sa kumain na lang kayo sa mga kilalang kainan, yung mga fast food lang ho para hindi naman ho napakamahal, no? Okay? And wake up call po sa mga may diabetes and sa mga gusto kong pumayat. May bago ho tayong napaka-effective na treatment